Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po, ipinagdiriwang po natin ngayon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Inaalala po natin yung kanyang sakripisyo. Dahil sa ginawa niya, nandito po tayo, minahal, pinatawad, ginawa niyang anak, at mayroon po tayong karapatang makarating dun sa langit na bayan. Amen. Dahil alam po natin na ang buhay po natin dito ay pansamantala lamang. Tayo po ay naglalakbay lamang po dito. Langit po ang tunay nating tahanan. Kaya po namatay ang Panginoong Hesus para po dun sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po dun sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Amen. So, si Kristo po, siya po ay namatay at ngayon pong araw na ito, inaalala natin ang kanyang pagkabuhay at kailanman hindi na po siya mamamatay. Lagi po siyang buhay sa ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Amen. So ngayon po ay darako po tayo sa ating pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo ni Ma'am Carol. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Patuloy po nating damhin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Yes, so Lord, patuloy ka nga po naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na inaalala namin kung gaano kami kaswerte, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, ng kapatawaran at binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po sa iyong sakripisyo upang kami ay maligtas at magkaroon, Panginoon, ng liwanag, Panginoon, sa aming buhay. Kaya patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Nawa katagpuin mo ang aming mga puso, Panginoon, at patuloy na maranasan namin kung gaano, Panginoon, kaganda sa iyong bayan, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na iyong pinangako sa aming mga buhay. Yes, so Jesus, we worship you, Panginoon. Yes, so God, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Narito kami,
kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, niluluwalhati. O wala kang katulad. Diyos na kamangha-mangha. Diyos na dakila. Oh yes, oh God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba at niluluwalhati. Tunay, Panginoon, inaalala po namin ang iyong pagkamatay at iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Lord, 2,000 years ago in the cross of Calvary, O God. Salamat po, Panginoon. Dahil sa iyong mga latay, kami yung pinagaling, Panginoon. Dahil tinusok ang iyong puso, Panginoon. Lord, yung mga kalungkutan, yung mga kasakitan, mga kapagsubukan sa buhay na aming naranasan, Lord. At kung ito'y mararanasan pa namin sa mga darating na panahon, Lord, tinapos mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Lord God. Napakabuti mo, Ama. Sa umagang ito, patuloy ka namin sinasamba. Kilala mo ang buhay ng bawat isa. Minsan may mga naisip kami na sasabi, nagagawa, na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Aming Ama, salamat po sa kapatawaran. At tunay aming dalangin sa lahat ng itatayo mo sa lugaring ito, sa pulpiting mo ito, Panginoon, sa magpapaawit, sa magpapatotoo,
sa magsasalita, Panginoon, lalo-lalo na sa mensahero mo, sa mga magpapaawit, sa mga tutugtog. Lord, ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa. Ama, langisan mo ang labi, itago mo lamang kami sa iyong krus, Panginoon, at ikaw lamang ang maitaas sa aming buhay. Maraming salamat po at alam namin, lalabas kami sa lugaring ito, bit-bit ang biyaya at pagkapala na nagmumula sa iyo. Lord, package deal, Panginoon, ng biyaya pinagkakalob mo sa amin, spiritual, material, pinansyal, pisikal, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ibinibigay na po namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen, Amen. A blessed Sunday po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na tayo'y pinagpala, tayo'y pinagtagumpay ng ating Panginoong Diyos. At tulad ng isang agila, hindi po tayo mapapagod na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para lamang po sa Kanya. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mo papagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Tulad ng mga agila, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang hindi na uso. Itong panahon, di na uso ang magbackslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na, sama-sama lang mag-apoy sa ngalan niya. Ang mga gulo ay tupukin na. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Minsan pa, halika na sa presensya ng Panginoon. Humayo na, ating ipahayag, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan, kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh.
Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw, sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Ating po itaas ang ating mga kamay. Kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw, sumigaw. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya, sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw, minsan pa sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw, sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw. Mga kamay itaas, mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galakay, sumigaw, sumigaw. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, sinisigaw namin, Panginoon, kung gaano kami kapalad. Kami ay iyong niligtas, Panginoon. Ikaw ay napako sa krus, Panginoon, upang tubusin ang aming mga kasalanan. Kaya patuloy namin binabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papurit pasasalamat, Panginoon, na nararapat para sa iyo. Kaya patuloy ka po namin sinasamba, O Diyos. Nawa mapasaya namin, Panginoon, ang iyong mabuting puso. Yes, O Jesus, hallelujah. Yes, O God, we worship you, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Pawang kabutihan
nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Yes, Jesus. Bawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Jesus, ating pong awitin. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Jesus. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah! Ang kabutihan mo ay magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak. Ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming sinasamba, O Diyos. Ikaw ay madakila sa buhay ng bawat mga anak mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Ating pong awitin, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah!
Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo, Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Jesus, ating Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Yes, Jesus. At katapusan, hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailan paman. Ang kabutihan mo'y magpakailan man. Hallelujah. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ang kabutihan mo ay magpakailanman, Panginoon. Patuloy naming aawitin ng iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Yes, so Jesus, we worship you, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Worship you, God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal ka namin, Panginoon, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Jesus. Ang tinig mo, Panginoon. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. O nariyan ka sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, O Diyos aming Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko
sa habang buhay. Ating pong awitin. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Jesus. Yes, O God. Ikaw po ay tapat magpakailanman. Mabuti ka po sa aming buhay. Kahit kailan hindi niyo po kami pinabayaan. Maraming beses niyo kami tinulungan sa mga pagsubok, sa mga aksidente, sa kuna. Hanggang ngayon, buhay kami. Sumasamba po kami sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. At sako po kami ng inyong kalooban. Ang purpose lang po niyo, ang minimithi naming magawa sa aming mga buhay. Salamat po na iniregalo niyo po ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus, na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay. Kaya kami po ang may naligtas. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan, naging anak mo kami. At nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa spiritual family na pinagkaloob niyo po sa lugar na ito, maging sa live stream, sa iba't ibang bansa, at sa lahat ng dako. Thank you, merong body of Christ na tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya kami po ay nakakapagpuri, kaya kami po ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa inyong pagdalaw at pagbisita. Lagi po kami nagpapakumbaba po sa inyong harapan. Inaamin, wala kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Dahil lamang po sa inyong habag at grasya, kaya kami may hininga, may lakas, at nabubuhay sa mundong ito. Karapat-dapat po kayong purihin, karapat-dapat kayong pasalamatan. Lord, bless nyo lahat na nakakonect sa website na ito. At patuloy po na ang liwanag ng inyong salita ang magpalakas sa aming buhay, maging courage. At kayo lagi ay maparangalan sa aming buhay, sapagkat kayo mabuting Diyos, makapangyarihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Glory to God po. Good day, good morning sa inyo pong lahat. Magandang po sa mga nasa live stream, nasa ibang bansa, narito po sa Pilipinas. At salamat po dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod po sa Kanya. Ano po? Sabihin niyo po sa inyong katabi, lalo kang lumalakas. Amen. Praise God. Ano po? So, ngayon pong umaga ay, siyempre, ito po yung pag-alala natin ng ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil doon sa inilaban tayo ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya sumuko, ano ho? Inilaban niya tayo ng mabuting pakikipaglaban, ano ho? Alam niyo po, ang isang taong nagtatagumpay ay handang lumaban sa mabuting pakikipaglaban. Amen? At ginawa po yan ng Panginoong Jesus at ito po yung resulta na marami pong kaluluwa ang naligtas sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ano ho? So, salamat din po sa inyo pong pag-share dahil padami po yung mga followers natin, viewers. Dahil po sa inyong pag-share, minsan po ay meron po akong inihandog na bata dito po sa San Ildefonso, Bulacan. Nanonood lang po yun sa live stream dahil sa inyong pag-share. Ano, hindi ko pa siya kilala ng lubusan, pero nung umuwi, yung mag-asawa galing Singapore, dinidicate ko po yung anak dito po sa Bea Restaurant yan sa San Ildefonso. Kaya may nare-reach out ng mga kaluluwa sa pamamagitan po ng ating pag-share. So, ngayong umaga po, ito po yung topic natin. Ano ho? Sabi po dito ay significance of Jesus' resurrection. Kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Actually, si Jesus naman hindi po taon-taon namamatay. Ano ho?
ito po ay pag-alala lang natin. Ginugunita natin yung ganitong kapanahunan. Kasi siya naman ay isang beses lang namatay at muling nabuhay. Hindi na siya muling mamamatay. Amen? At siya po'y nasa kanan ng Ama at siya muling babalik. Yun po yung nasa Bible. Amen? So, tuwing ganitong panahon, ginugunita natin yung ginawang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ano po? At ito po yung ituturo ko sa inyo, ito yung mga benepisyo. Ano ho? Ito yung epekto. Ito yung resulta. Bakit ba kailangan siya ay makipaglaban sa krus? At pagkatapos ay mabuhay muli. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. Ano? Tingnan niyo po, binanggit dito ni Pablo na pinakamahalagang katuruan. Ano? Ibig sabihin, malawak po yung kapahayagan ng krus at ito ay pag naunawaan ng Kristiyano, lalong magiging matibay, matatag ang pananampalataya ng bawat tumanggap kay Jesus. Ano po? Sabi po rito, the greatest enemy ng tao ay ang kamatayan. Amen? Totoo po yan, di ba? Ang tao takot mamatay. Amen? At maraming tao ang nakonquer ng kamatayan. Hello? Pero si Jesus lamang po, si Jesus lamang ang nakakonquer ng kamatayan. Dahil siya ay muling nabuhay. Amen? Hello? Kung hindi siya muling nabuhay, huwag na tayong magtipon-tipong ganito. Sabi ni Pablo, walang kabuluhan ng ating pananampalataya kung si Kristo hindi nabuhay na muli. Nabuhay na muli. Hello? Yung mga founder ng iba't ibang grupo at relihiyon, namatay yan, pero walang nabuhay. Yung mga sikat na presidente, sikat na celebrities, sikat na scientists, namatay yan, walang nabuhay. Amen? Even ang mga alagad, namatay ang mga alagad, walang nabuhay. Kasi tao din sila kagaya natin, may hangganan eh. Kahit po yung mga untouchable people, pag namatay yan, hindi na mabubuhay yan. Amen? Pero si Kristo, na lagi natin pinag-uusapan sa lugar na ito, siya lamang ang nakakongker ng kamatayan. Di ba natin papalakpakan ng Panginoon? Ano pa, nung namatay po si inay ko po, tatay ko, at yung mga biyanang ko, ang nag-comfort po sa aming mag-asawa ay ang natulungan namin sila na mapunta sa lugar na ligtas. Amen? Kasi namatay po sila na meron pong personal na relasyon kay Kristo. Kasi nga, tayo po'y tao, human being. May katapusan po ang ating buhay. Sabi po sa Awit 139, verse 16, may takda. Alam ng Diyos kung ilang taon ang hangganan ng ating buhay. Amen? Pero mahalaga, ang bawat tao ay bago mamatay, ay merong personal na relasyon kay Kristo. So pagkat sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, patungo sa Ama, patungo sa langit. Hello? Praise God. Sabi po rito, what are the significance of Jesus' resurrection in our life? Ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung benepisyo nito? Ano ba yung resulta? Bakit siya muling nabuhay? Number 1, sabi po rito, proof
that Jesus Christ is our Savior. Ito po ay ebidensya. Sabi mo sa katabi, ebidensya. O patunay na sa Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Amen? So, sabi po dito sa Roma 10:9. Tignan niyo po. Roma 10:9. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? So, ito po ay napakahalaga mensahe sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao, sa lahat po ng nakakarinig. Ito po yung missing click ng mga tao. Amen? Kasi si Jesus lamang ang muling nabuhay. Yun po yung patunay na siya ay tagapagligtas. Kung hindi po siya nabuhay na muli, wag po tayong maniwala na siya ay tagapagligtas. Siya po ay isang ordinaryong tao lang. Pwedeng siya isang powerful na tao lang. Yung mga powerful na tao nga, pag namatay, wala na tapos na yung kwento Amen? Si Jesus lamang ang nagpapatuloy yung kwento dahil siya ay Diyos. Amen? So, alam niyo po, tapos na Di ba? Naalala niyo po nung si Jesus ay nasa krus. Di ba? Kasama po yun sa 7 last word. Doon po sa John 19:30, sinabi niya doon yung salitang, it is finished. Amen? Tapos na. Amen? Hello? Hindi po sinabi doon na to be continued. Sabi doon, it is finished. Tapos na. Yung hindi nagawa ng tao, ginawa niya. Kasi hindi kakayanin ng tao Hindi kayang isalba ng tao ang kanyang sarili para maligtas. Amen? Kahit pa po ang tao ay maglakad mula dito sa Pampanga hanggang Maynila ng yapak sa kainitan. Amen? At hampasin nila yung katawan po nila at dumanak ang dugo sa bawat daan. Hindi rin po sapat yun. Amen? Hello? Dahil po, tapos na po ang redemption Hindi na kailangan dagdagan pa. Sabi mo sa katabi, hindi na kailangan dagdagan pa. It is finished nga Hello? Sabi po rito sa Ephesians 1:7, tingnan niyo po. Kaya, ibig sabihin, tapos na ang redemption. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen? Enough. Ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. Bakit pahirapan natin sarili? Amen. Ang sinasabi ng Biblia, yung Roma 10:9. Yun lang ang gagawin ng tao Sumampalataya ka na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa bagay, nung araw tayo, hindi rin natin alam ang katotohanan. Kaya, may mga gumagawa pa rin ng mga tao. At minsan nga, nanood po ako sa video na, kailan ba, isang araw po. Kasi, nakita ko po ay talagang pinaparusahan nila yung kanilang sarili. Hinahampas. Ngayon ay napanood ko po sa video, bigla pong nahinto, merong binatilyo na siguro kilala, nakahihambalos. Ang ginawa ng binatilyo, hinambalos yung nagsasakripisyo. Ay nagalit po yung nagsasakripisyo. Bumuwelta, sinuntok. Tumba po yung sinuntok di ba? Hindi nga kaya ng tao Kahit tayo, hindi naman po tayo deserve Hindi po tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat.
tayo po ay dahil lang sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo po ay naligtas na patawad. Amen? Kung kayang isalba ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang lakas, bakit bababa pa ang Panginoon Jesus dito sa lupa? Bakit pupunta pa siya dito? Hindi na dapat. Kaya na nating iligtas ang ating kanya-kanyang sarili. Bakit pa mananaog siya dito? Alam ng Diyos, hindi niya kaya. Hindi natin kaya. Amen? Pero dahil sa grasya ng Diyos, tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo po yung parurusahan magdudusa. Ginawa na niya yon. Siya na yung napako sa krus, siya na yung binugbog, sapat na yon. Amen? Siya na yung pinatay, sapat na yon. Kasi mabubuhay naman siya muli. Pinakita lang niya na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Sino man, kahit pa yung pinaka-ma-impluensya sa taong sa buong mundo, mamamatay kasi yan eh. May hangganan yan eh. Kasi ang tao, ang lumikha lang, ang Diyos eh. Di ba? So, yun po yung magandang balita. Amen? Patunay na si Jesus po ay ating tagapagligtas. Nung sa panahon po ng Old Testament, ang hindi pa noon namamatay si Kristo, hindi pa nananaog sa lupa. Para ang mga tao po noon ay mapatawad, kailangan pa nila ng priest, kailangan pa nila ng pare na mamamagitan. Mag-aalay sila ng mga hayop at yung dugo, yun ang kanilang ini-offer. Traditional lang ginagawa yon. Minsan taonan, kung ano yung hinihingi noong batas. At kailangan may mamamagitan pa. Yun po yung mga priests, mga pare. Ay nakita po ng Diyos, hindi kaya ng tao. Kasi kung hanggang ngayon, yun ang mangyayari, ubos yung hayop sa Pilipinas. Kung may alaga kang baka, ubos yung baka mo, kambing mo. Dahil ang tao nagkakasala eh. Amen? Ubos yung mga kambing yung alaga. Amen? Pero, napakabuti ni Lord. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At siya po yung namamagitan sa atin. Di ba? Yung binanggit ko po sa inyo na nag-aalay ng mga handog, hayop, matatagpuan niyo po yan sa Hebreo chapter 10, verse 9 hanggang 12. Na noon, para mapatawad ang tao, kailangan mag-offer ng dugo ng hayop para sila ay malinis. At kailangan pa nila may mamamagitan, priest. Hebreo 10, 9 hanggang 12. Pero ngayon, ito ang magandang balita. Dahil it is finished, tinapos na Jesus. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6a. Sabi rito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Lahat, actually, hindi lang ang Pilipino. Lahat, pati mga foreigner, lahat ng tao. Kahit po doon sa 1 John 2, sinabi rin doon na si Jesus ang handog para sa kapatawaran ng sangkatauhan. Totoo naman po yung awit eh. Di ba yung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Totoo po yun eh. Kasi sabi po doon sa 1 John 2, si Jesus ang handog para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Lahat. Napakahalaga po noon. Nung si Jesus po ay muli pong nabuhay, mababasa natin yan dito sa Gawa, chapter 1, verse 3. Di nabuhay po siya. Pagkatapos niya pong mabuhay, nagpakita siya sa mga alagad ng 40 araw.
Amen? Sabi rito sa Gawa 1:3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. At mga time, ito po yung time na kasi ang mga alagad ng hina, si Pedro, di ba, dininay niya na si Jesus hindi niya kasama nung hinuli na sa Jesus. Sabi ni Pedro, hindi ko kasama yan. Pero si Pedro nagsisi. Umiyak siya. O yung mga alagad nanlupaypay. At isang araw po, siyempre, depressed sila. Sila po ay nanghina. Dumalo ngayon ng Panginoon Jesus. Pero nung si Jesus po ay mabuhay na muli, yung katawan niya, hindi na po yun yung katawan na nasusugatan. Ano ho? Hindi na po yun yung katawan na nauuhaw. Amen? Hindi na yun hindi na yung katawan niya yung nasasaktan. Actually, 'di ba ang Panginoon Jesus sa 7 last word, isa po doon sa binanggit niya doon sa 7 last word. Kahit siya ay Diyos, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi tao siya 100% siyang tao na nakakaramdam, 'di ba? Tayo nga salita lang, nasasaktan tayo 'di ba? So, siya po ay kaya po nakapanalangin din siya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero inignore siya ng Ama. Hindi siya pinansin ng Ama. Hindi tinanggap yung kanyang hiling. Alam niyo po kung bakit? Hindi siya tinanggap ng Ama para matanggap tayo. Amen. Sabi mo sa katabi, para matanggap tayo. Para matapos yung kanyang mission. Amen. Nangyari lang yun sa kanya kasi bilang tao. Sino ka namang hindi, pag ikaw halimbawa, di ba, yung kawiting ka lang dito ng balisong o kaya hiwain lang yung kan mo, iyak ka na, di ba? Ayun. Talagang hirap siya. Pero, kaya tayo natanggap Hindi yung kanyang kahilingan yun, hindi na kinuha ng Ama para matanggap po tayo. Yun ang ibig sabihin po doon sa 7 last word. At nung dinalaw niya po ang mga alagad, yung katawan niyang dati po yung nagdurugo, nasasaktan, nauuhaw, umiiyak, iba na yon. Yun po yung katawan ni Jesus nung siya may muling mabuhay, yun na po yung panlangit. Amen? Kaya nung pumasok siya sa pinto, tumatagos na. Kasi glorified body na siya. Hindi na yung dating katawan na masyadong pahirap sa kanya. Tapos na yun Nabuhay na siya muli. At yun po yung nagbigay ng joy. From depression to joy nangyari sa mga alagad. From loss to hope. Kaya muling lumakas ang mga alagad. Tumibay ang kanilang pananampalataya. Kaya po, actually, ito dinadagdag ko pong kaalaman sa atin. Kaya di ba pagka may namatayan, may nagdadaos po ng 40 days. Actually, ang biblical nito, noong mamatay po si Kristo, 40 araw siyang nagpakita sa mga alagad. Yun po yung nasa Bible. Di ba? Para maliwanag. Yun po yung ibig sabihin noon. At siya po'y nagbilin sa mga alagad na sabi niya ay magpakatatag kayo, magpakalakas kayo, napagtagumpayan ko na ang mundong ito at ako'y muling babalik. Amen? Kaya po, kung naalala niyo po, kaya tumibay bigla yung pananampalataya ng mga alagad kasi naalala po ng mga alagad yung salita ng Panginoong Hesus Yung nung magkakasama pa sila, sabi po naalala nila yung Mateo 10:28. Ang sabi niya sa mga alagad ay,
Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawang lupa. Ang katakutan nyo ay ang pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Kaya tumapang si Pedro na dati pong matatakutin. Kinailangan niya sa Jesus, hindi ko kasama yan eh. Pero nagsisi naman siya. Iba na si Pedro. Iba na. Nung si Jesus po ay nasa langit na, iba na po sina Pedro. Grabe sila mangaral. Amen. Kasi yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, yun ang proof na si Jesus ay tagapagligtas. Yun ang ebidensya. Kaya sila kahit kamatayan, hindi nila kinatakutan. Yung mga alagad. Alam niyo po ang mga alagad, lahat halos pinatayan ng tao. Ang hindi lamang po ay si John the Beloved. Ano po? Si Pedro, pinako po yan sa krus pati warik. Amen? Si Tomas naman, sinaksak po yan ng sibat. Si Mateo, inispada po yan. Si Bartolome, nilatigo po yan. Si Santiago, pinugutan po yan ng ulo. At kahit po si Pablo, pinugutan din ng ulo. Pero bakit tanggap nila yon? Kasi nakita nila yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yun ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na si Jesus talaga ay tagapagligtas. Hindi nila iaalay ang kanilang buhay kung hindi nila nakita yon. Amen? Personal na nagpakita po sa kanila. Sabi po rito sa Roma 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya, yun ang advantage ng may relasyon kay Kristo. Amen? Kahit tayo mamatay, muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Amen? Number 2, ano po ba yung significance ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus? Hope and eternity. Sa Tagalog po yan ay pag-asa sa walang hanggang buhay. Kasi ang buhay po natin hindi hanggang hukay lang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi hanggang hukay lang. Amen? Meron po kasi tinatawag na physical death, may tinatawag na eternal death. Amen? Hello? Yung physical death, yung kamay natin, meron namang eternal death, yung hindi tumanggap kay Kristo. Yung hindi po naniwala kay Kristo, di ba? So, sabi po rito sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Unang Pedro chapter 1, verse 3 to 4. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Di ba? Napakaganda po ng benepisyo po natin. Ito yung nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. At sabi dito sa verse 4, makakamta natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So, meron tayong pag-asa sa walang hanggang buhay. Kaya nga sabi po ni Pablo, di ba, Philippians 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya mga Kristiyano, hindi po natatakot mamatay. Basta ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Amen? So, what are the hope in eternity? Hindi na tayo hopeless. Hindi tayo useless. Sabihin, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Yung buhay natin, alam natin ang patutunguhan. Hindi tayo pointless. Amen? Tama yung ating daan. Amen? Na tinatahak. Hindi tayo kawawa. Puspos tayo ng napakayamang biyaya ng Diyos. Kasi naintindihan natin ang meron tayong pag-asa sa walang hanggang buhay. Sabi nga po rito sa 1 Corinto 15 verse 20, ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay,
ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Yun ang ebidensya na kapag may relasyon ka kay Kristo, kahit mamatay ka, muli kang bubuhayin. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 4:16-18, kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at di sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? So, marami pong patunay sa Biblia na hindi natin dapat katakutan ng kamatayan sapagkat yun nangyari sa Panginoon Hesus, mangyayari din sa mga sumasampalataya sa Kanya. Number 3 na po tayo. Amen. Ayan. So, ano po yung benepisyo ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus? Yung significance, kahalagahan. Number 1 po, proof that Jesus is our Savior. Number 2, hope and eternity. Number 3, last, sabi rito, we will have glorified body. Meron tayong, magkakaroon tayo ng makalangit na katawan. Amen? Hello? Kagaya po ng katawan ni Jesus. Nasa Bible ba yan? Sabi po rito sa 1 Corinthians 15, verse 52 hanggang 53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So, di ba, napakaganda po ng pangako po sa atin ng Diyos. Kaya, dito lang naman talaga sa lupa natin naranasan yung mga pagsubok. Amen. Hello. Kasama po kasi lupa pa ito Di ba si Jesus, naranasan niya na alipustain, perfectong tao siya, pero hindi lahat ay naniwala sa kanya. Amen? Kahit po ang mga alagad, inusig din. Amen? Lahat, wala namang exempted At minsan, nakakaranas din tayo ng mga karamdaman sa lupa lang yan. Amen? Pero, alam niyo po, sa langit ay wala na po yan. Sa langit, wala na pong diabetes. Amen? Wala na doon mga virus, mga bakterya, kung ano mga sakit. Amen? Dito lang sa lupa yan. At dito sa lupa, siyempre, kailangan nating magtiis, magtiyaga, maghintay, manampalataya. Amen? Manalig sa Diyos. Hello? Ay may pangako po ang Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kung tayo po ay may mga mahal sa buhay na namatay na, pero bago sila namatay, tumanggap sila kay Kristo. Ito po yung pangako. Sabi po rito sa 1 Thessalonians 4:16-17, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, mauna pa pala sila. Yung mga mahal natin sa buhay na nanampalataya kay Kristo, yung ating mga magulang, yung ating mga biyanan, yung ating mga kasambahay na nauna na sa atin, sila muna yung unang bubuhayin. Amen? Sabi dito sa verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alipaak.
kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? Sabihin, ay walang talo. Amen? Sabihin mo, kay Kristo, walang talo. Amen? Bakit? Pagka namatay ka kay Kristo, pag nabuhay ka, pakinabang. Tapos na mission mo. Amen? May pangako eh. Dahil sa ginawa po yung pakikipaglaban ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nangyari po lahat ng yan dahil yung laban ng Panginoong Hesus. Mabuting pakikipaglaban. Nagtagumpay siya. It is finished. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Pero sa mabuti. Sabi mo sa katabi, sa mabuti. Amen? Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi po ni Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na. Ang dapat kong takbuhin. At natili akong tapat sa pananampalataya. Sabi ni Paul yun. Sabi naman ng Panginoon Hesus, sa John 17:4, inihayag ko sa lupa, kausap po niya ay Ama, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na, ay pinapagawa mo sa akin. It is finished. Amen? Damay tayo. Yung mga tayo po na mga nanalig sa Kanya. Jesus, strong finisher. Amen? Siya po yung talagang natapos yung Kanya mission. Amen? Sabihin mo siyang katabi, matatapos yung mga mission natin. Amen? Ito po yung encourage ni Pablo. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 57, 58. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa verse 8, ito po encourage po sa atin. Lahat, narito man kayo sa Pilipinas, na sa ibang bansa. Ito po yung encourage po sa verse 58. 1 Corinthians 15, verse 58, sabi po rito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sabi mo sa katabi, magpakatatag ka. At huwag matinag. Amen? Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, hindi masasayang. Lahat ng itinanim natin sa Diyos, lahat ng ginawa natin para kay Lord, aanihin po natin yan. Amen? So, yun po yung significance, ito po yung benepisyo na ginawa ng muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus. 3 lang, di ba? What are the significance of Jesus' resurrection in our life? Number 1, proof that Jesus Christ is our Savior. Amen? Hope and eternity. Number 3, we will have glorified body. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat po sa Panginoon. Lord, salamat po ngayon pong umaga na napakabuti mo, ikaw ay tapat. Kahit kailan, hindi po kayo nagkulang po sa aming buhay. Lord, thank you po dahil kayo po yung nagligtas sa amin. Hindi man po kami deserve, pero sa inyong grasya, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami po ay natubos, naligtas, nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. At ngayon nagpapatuloy sa paglilingkod po sa inyo at sinasariwa nyo sa aming mga puso, sinasariwa nyo sa aming mga isip, ang dapat namin gawin, mga paalala po na inyong salita. Thank you dahil merong nakipaglaban sa amin, ang Panginoon Hesus, hanggang sa krus ng Kalbaryo, hindi siya sumuko. Nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban. Nabuhay siyang muli at ito po yung malaking pag-asa namin. Patunay na siya ay tagapagligtas ng sangkatauhan. Patunay din na meron kaming pag-asa
sa walang hanggang buhay. At katibayan din po ito na kahit kami mamatay sa mundong ito, may katawang kaming panlakid. At salamat dahil may pag-asa kami sa inaharap. Tumatakbo kami sa isang tiyak na patutunguhan. O Diyos, kami po'y nagpapakumbaba ngayon pong umaga at laging humihingi ng awa at habag sa inyo. Patuloy na mangusap ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Sa lahat ng naririto, sa lahat ng mga nasa live stream, lahat ng nasa iba't ibang bansa, sa lahat ng mga followers, viewers, salamat po ngayon pong umaga, Ama. Kayo po ay magsalita sa amin. Thank you. At nire-recognize namin na kami tinubos na Jesus, iniligtas. Thank you, Jesus. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po, Diyos. Dalawin niyo po, bisitahin niyo po ang bawat simbahan. Dalawin niyo po ang bawat Pilipino, ang lahat ng tao. Ipadama niyo po, Ama, ang inyong pong pagmamahal, pagpapatawad, pagligtas. It is finished. Tapos na po ang redemption. Tinapos na po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang po, Ama, ng tao, sumampalataya na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa man kayo naririto. Nangungusap ang Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ng kaligtasan ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Sambahin natin siya. In Jesus' name. Oh, holy nations cry. Holy, You were lifted and high. Holy, holy forever. Karapat dapat po kayong sambahin, O Diyos. Banal po kayo. Thank you, Jesus, sa iyong pagmamahal sa bawat Pilipino, sa lahat ng tao. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lift and high, holy, holy forever. Yes. Mahal mo ang mga kabataan. Mahal mo ang mga magulang, ang mga ama, ina ng tahanan, hanggang doon sa maliliit na bata. Mahal mo ang ibang lahi, O Diyos. Mahal mo ang OFW. Yung mga taong nalilito, nanlulupaypay, nanghihina. Ama, palaksin niyo po sila ngayong umaga. Maranasan nila ang inyong pagmamahal. O Diyos, pagpapatawad at pagliligtas. Ang mga may sakit, ngayong umaga, gumagaling kayo. Pinapagaling kayo na Jesus. Ano mang uri ng karamdaman yan, pinapalakas kayo ng Panginoong Jesus. Inire-restore kayo, inire-revive kayo ng Diyos. Hora basa kakanda si karaba. Yes. Yes. Jesus, your name is the highest. Sambahin mo ang Panginoong Jesus. Is the greatest. Your name
palagi sa Panginoong Jesus. May pag-asa sa Panginoong Jesus. May tagumpay sa Panginoong Jesus. Kumonekta ka ngayong umaga sa Kanya. Sinasariwa niya ang relasyon mo sa Kanya ngayong umaga. Banal siya na nangungusap sa ating kalagitnaan. Kalimutan mo ang nakaraan. Mag-focus ka sa inaharap. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Siya ang nagpasimula ng mabuting bagay sa iyong buhay. Siya ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Inire-release ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Uraba saka kanda sikaraba. Handaraba sikaraba karaba sakanda. Yurobo sikaraba karaba sakande. Yurobo soko kondo sikaraba. Holy forever. Hear your people All sing. Holy. to the King of Kings. Banggitin mo ang saloobin mo sa Diyos. Ito yung panahon. Ito yung pagkakataon. Nag-iintay ang Diyos sa atin. Alam niya ang nangyayari sa ating mga buhay. Nire-restore ka ng Diyos. Pinapalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Yung espiritu ng pananalangin, nire-restore sa iyo. Inire-revive ng Diyos yung dating hinit mo sa panalangin. Ngayon, ipinapaalala ng Diyos yung mga dati mong ipinapanalangin. Inire-restore ang Diyos yan ngayong umaga. Huraba sa kakanda sikaraba. Yung burden, yung passion na inilagay ng Diyos sa puso mo, sinasariwa yan ng Diyos ngayong umaga. Ang Diyos ay nagsasalita sa ating kalagitnaan. Narito ka man, nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa ka, huwag kang susuko. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7, makibaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, napakabuti mo. Salamat sa answered prayer. Yung idinideklara po natin ngayong umaga, yan ay larawan, yan ay litrato na magandang kinabukasan ng angkan mo. Yung binabanggit mo ngayong umaga, yan ay litrato ng pagtatapos ng iyong pag-aaral. Matagumpay na iyong trabaho, negosyo. Ang Diyos ay humahanap ng mga tao na nagpapakumbaba. Ibinibigay ang puso sa Kanya. Hinahanap ang Kanyang kalooban. Tapos na ang redemption. Natubos na tayo ni Jesus sa krus. Kailangan lang natin ay magpatuloy. Salamat po, Ama. We are washed by the blood of Jesus. Lahat ng naririto, lahat ng mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, salamat po, Diyos, sa favor. Salamat po sa answered prayer ngayong pong umaga. O Diyos, thank you po na kayo lamang ang aming luluwalhatiin at pararangalan habang kami po nabubuhay. Gamitin niyo po kami vessel of hope. Gamitin niyo po kami vessel of faith. Gamitin niyo po kami vessel of love. Gamitin niyo po kami vessel of humility. Vessel of unity. Sa kabila ng may mga trials, pagsubok, hindi kami susuko. Salamat po sa panibagong lakas. Sabi po sa Isaiah 40:31,
ang nagtitiwala sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Thank you. Bless niyo po ang bawat isa, bawat pamilyang na naririto, mga nakakonect sa website na ito, maging sa ibang bansa. O Diyos, thank you po. Kami at ang pamilya po namin ay maglilingkod po sa inyo. O Rabas sa kakanda, sa mabuhay, sa mamatay, kay Kristo po kami. Sukoraba kakanda si Karaba. Ang mga tahanan ng bawat isa ay magiging house of prayer, house of purity. Ang mga anak nila at apo, lahat sila aakayat ng entablado. Gaganda po ang buhay. Magkakatrabaho po na maganda. At magiging blessing sa pamilya po ng bawat isa. Sa karaba, si karaba. Handaraba, si karabe. Salamat po Diyos. Ipagtatanggol niyo po ang mga kabataan. Salamat po Diyos sa lahat ng mga gumraduate, gagraduate pa. Pagpapalain niyo sila. Ang mga magulang, ibe-bless niyo. Ang kanilang mga hanap buhay, ipopromote niyo sa private, sa government, mga OFW sa ibang bansa, sa mga magsasaka, mga nagninegosyo sa poultry, manok, lahat sa karaba-karaba. Lord, walang hindi kayo pagpapalain. Handarabas si karaba. Ang sabi po sa awit 37 verse 25, wala kayong nabalita na sa taong tapat ay naging hampas lupa. Ibe-bless nyo, Lord, release promotion sa buhay po ng bawat sa anointing of Abraham. Pagpalain nyo ang bawat isa sa loob at labas ng bansa. Salamat din po, Ama, sa divine protection. Ang bawat siya ay balot palagi ng dugo ni Jesus araw-araw. Ang mga angkan at pamilya ng bawat isa, walang aksidente, walang sakuna, sa pangalan ni Jesus. Si karaba-karaba. Lahat ng salot, trahedya, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Even po, Amang Banal, salamat po, lahat ng may sakit, lumalakas sila. Lord, permanent healing. Anumang pangalan po ng sakit, nagdideklara po kami ngayong umaga, permanent healing sa kanilang buhay. In Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Sukuraba kakanda sikaraba kakanda sikaraba. Salamat po, Lord, release freedom. Higit sa lahat, salvation sa mga angkan at pamilya po ng bawat isa. In Jesus' name. Kung kayo po ay bago lang na nakadalo sa ganitong gawain, nasa tahanan man po kayo, nasa ibang bansa man kayo, naririto man kayo, sumunod lang po kayo sa aking panalangin. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong kamatayan. salamat po sa iyong At muling kamatayan. pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Lahat ng aking kasalanan Lahat ng aking ay kasalanan pinatawad mo, ay tinubos mo. pinatawad at tinubos mo. Inaamin ko, Inaamin nagkamali ko, ako. nagkamali Pero ako. salamat sa Pero kapatawaran. salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso Maghari ka sa aking puso. bilang Panginoon Bilang Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Amen. Ako na lang ang mananalangin, Lord, pagpalaan nyo mga tumanggap ngayong umaga, i-bless nyo sila. Ito po ang simula ng kanilang tagumpay. Sa mang bansa, probinsya sila naroon, makatagpo sila ng gawain na kung saan ipinapangaral na si Jesus ay tagapagligtas. Na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. I-bless nyo sila. I-bless din nyo po ang kanilang mga kabuhayan, Panginoon. Pagpalain, kaligtasan ng kanilang sambahayan. Maging mga OFW o Diyos, bine-bless po namin lahat ng mga OFW, maging mapayapa, ligtas, promotion sa kanilang buhay, yung mga dinadaluhang gawain nila doon, pagpalain din nyo po ito. Maraming salamat po at dalangin din po namin, Ama, na patuloy na i-bless nyo ang buhay po ng bawat isa. Laging ito pong taong 2025, idinideklara na po namin na guided po kami ng Holy Spirit, favor, answered prayer. Yung mga mag-abroad pa, aalis, pagpapalain niyo po silang lahat. Maraming salamat po ngayong umaga. Napakabuti mo, napakadakila mo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.